Hi mga preni! At dahil nga paborito ang butchi dito sa bahay, kaya naman gumawa ulit ako. Isa kasi ito sa mga kakanin na napakadaling gawin talaga. At ang sangkap ay abot kaya. Kaya naman try nyo na itong another version ko sa paggawa ng butchi. And I'm Fanny from Fanny's Cookery. Sa isang bowl ay maglagay tayo ng 1½ cups and 2 tablespoons of hot water. 1½ cup white sugar, mix to dissolve. At kapag natunaw na, gradually add the glutinous rice flour habang hinahalo ng tuloy-tuloy to make sure na walang namumuong harina. Ganito ang ginagawa kong technique dahil hot water ang gamit natin. Ayan, a total of 4 cups glutinous rice flour ito. I-mix lang nating mabuti until combined. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Kailangan inedwell natin itong mga preni hanggang sa makabuo tayo ng dough at tamang consistency na kailangan natin. Takpan at i-rest ito ng 30 minuto. At meron akong ubi halaya dito, sundan ang recipe sa comment box, doon ko ilalagay kung nais nyo. Malamig ito galing sa ref. Ito ang gagamitin natin na palaman sa butchi. Tatansyahin ko na lang ang katha, depende sa nais nating size. Okay na ito, kukuha na lang ako kapag kinulang pa. Pwede din kayong gumamit ng cheese at munggo bilang palaman ha. Ayan, pa-dice ito ha. Itabi muna ito. 30 minutes later ay nakarest na ang ating dough. Ganitong texture dapat, yung tamang lambot lang. Hatiin natin ang dough sa 4 na bahagi. Ito ay optional lang kung nais nyo ay maraming color. Ginagawa ko ito para mas attractive lalo na kung ibebenta. Pero pangkain lang namin ito sa bahay ha. Lagyan ng color ayon sa nais mong kulay. Huwag mag-alala sa food color, ito ay safe dahil gawa din naman ito sa mga prutas at gulay. Ulit-ulitin lang natin ang proseso sa mga natitira pa. Minsan kasi ayaw ng iba na may food color. Pero ginawa ang mga iyan para talagang panghalo sa mga pagkain kaya safe iyan. Isa pa, hindi ka naman araw-araw kakain nito, 'di ba? Kaya walang problema 'yan. Pagkatapos ay mag-scoop tayo ng 1 tablespoon dough per color. Tapos i-roll into a ball at i-flatten. Ilagay na ang palaman sa center. I-close at bilugin ulit. Okay lang naman na ang palaman natin ay hindi matigas. Mapaform din naman yan ng pabilog. Kaya kahit anong ipalaman nyo dyan ay pwede. Basta ayusin lang ang paghulma ng bilog. Ayan, tapos na. Siyempre gagamit tayo ng sesame seeds na talaga namang hindi pwedeng wala ito. Pahira ng tubig para ang sesame seeds ay dumikit ng husto. Mas maraming sesame, mas better. Alam nyo ba mga preni, mas makakasave kayo kapag maramihan ang bili nyo sa sesame seeds kaysa tingi-tingi lang. Kaya ako kapag bumibili, ay mga 1/4 kilograms na kaagad. Tapos 64 pesos lang siya. Pero hindi pa yun mauubos sa ganitong karaming butchi ha. Malalaki ito, malaki kasi yung size na ginawa ko sa palaman. Kita nyo yan, ang dami. At dahil gutom na ako, ilalagay ko muna ito sa ref for 1 hour dahil ako ay kakain muna. Optional lang ito mga preni ha, dahil pwede naman itong i-direct fry na. Magpainit ng mantika. Dapat naka-deep fry ang mga butchi natin. Kapag nagbababli na ang oil ay ilagay na natin ang mga butchi balls. 1 by 1 lang ang paglalagay, maganda kasi yung may space sila para madaling maluto. Halu-haluin at lutuin hanggang sa maging brown. At kapag ito ay lumutang na, it means ito ay luto na. Remove from oil. Ayan, ang ganda ng color. At ang sarap sa mata, lalo na kapag natikman na. Isa lang pa natin ang mga natitira. Alam ko ngayon pa lang ay nagkikrave na kayo. Pero wait, kailangan makita nyo rin ang final outcome para kung gagayahin nyo ay may idea kayo sa itsura nito para masabing nagawa natin ito ng walang palpak. Kita nyo yan, bilog na bilog at hindi ito nadideform ha. Meron din akong cupcake liner. Sample ko lang ito kung nais nyong pang business. Ilagay lang natin dito para mas presentable tingnan. Tapos saka nyo ilalagay sa mga box o container na nais nyong paglagyan. Mas malakas kasi ang dating kapag nakaganito. Gaya ng lagi kong sinasabi, ito ay pangkain lang namin dito sa bahay. I-share ko lang ang idea ko kung nais nyong gayahin.
At kung nakaabot kayo sa punto ng bidyong ito ay mga tagasa naman kaya ang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat. Tara, tikman natin. Huwag kukurap o matigas ang labas. Pero kapag binuksan ay chewy naman. At grabe ha, panalo ang sarap. Kayo na ang bahalang humusga. Subukan na dahil pwedeng pangalmusal, pang merienda at pang negosyo pa. Kaya naman i-like, share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, Cookie Love. Thanks for watching. Bye-bye!